11 na ng gabi na makaalala kong umuwi na. Malinis na ang final footage ng documentary pero napagdesisyonan ko na wag munang ipasa at bigyan pa ng kaunting review. Dahilan para iuwi na muna ang documentary at sa bahay ko na ipagpatuloy gawin. I'm done packing my things at handa nang umalis nang katukin ako ng night security guard ng facility namin. Ma'am, pauwi na po ba kayo? Tanong niya matapos ko siyang pagbuksan ng pinto. Oo, kuya. Bakit, may maintenance po ba ngayon? Takang tanong ko. Sa tagal kasi ng panahon nag-overtime ako mag-isa sa opisina, ngayon lang uli ako tinatanong ng uwi ni kuya. Wala naman po. May lalaki po kasi naghihintay sa inyo sa labas. Ang sabi niya po kasi kaibigan niyo raw po. Hindi po ako sigurado sa kanya kaya pinaalam ko po sa inyo. Kaibigan? Sino daw yon? Mr. Madrigal daw po. Ika pa niya, maliligaw niyo daw. Napakamot pa ng batok si kuya. Si Alex. Inis na napabuga ako ng hangin. At talagang tinutuo ang pagpunta. Kilala niyo po, ma'am? Oo kuya. Nasaan po siya? Nasa reception po. Napatango ako at pag ano'y sinundan ko na siya palabas. Hindi pa man ako nakakalapit sa reception ay tanong ko na ang malaking bulto ni Alex na nakatayo sa harapan ng reception desk. Tila naulinigan ata niya ang hakbang namin ni Kuyang Guard at maya pa'y pumihit ito ng lingon sa aming direksyon. Hi baby. Nakangising bati nito sabay hakbang palapit sa akin. Noon ko lang napansin na may hawak siyang isang bouquet ng bulaklak. Kaya naman medyo nagulat pa ako nang iabot niya ito sa akin. Wow, ang sweet naman po ni sir. Biro ni kuya sabay kindat. Wala ko sa mood para sa kanya ng gayong biro ni kuya. Kung kaya't minabuti kong wag nang kumibo at tanggapin na lang ang mga bulaklak ni Alex. Kuya, ako na pong bahala dito. Mabilis ang sabi ko. Nakahalata naman si kuya at agad ding nagpaalam para iwan kami. So, did you miss me? Sa gulat ko, bigla na lang niya akong hinila at niyakap. Siyempre, nagpumiglas ako. Ano bang ginagawa mo dito? I miss you. Do you like the flowers? He tried to kiss my cheeks pero umiwas ako. Alex, pwede ba? Binantaan ko siya ng tingin. Napabuga siya ng hangin. Okay, I'll behave. Can we please at least get on the car? Mas komportable mag-usap sa loob kaysa dito sa gitna ng labi niyo. Ako naman ang napabuntong hininga. Pagod na akong makipagtalo kaya tumalima na rin ako sa utos niya. So ano nga ginagawa mo dito? Humalukip-kip ako habang pinapanood ang pag-start niya ng sasakyan. Pumunta ako dito para makita ka. I told you, yayayaan kitang kumain sa labas. Nakalimutan mo na ba? Baliw ka ba? Late na, wala nang bukas na kakainan. Well, may alam mo kong lugar kung saan bukas pa. Actually, yun ang pinuntahan ko. Right after ko mag-unwind sa bar. Sandali ako natigilan at pinag-aralan siya ng tingin. May itatanong lang ako. During that night, together sa hotel, did you use any protection? You mean, condom? Ano pa ba? Yeah, but what? But I only used twice. Then, the rest is withdrawal. Ano? Bakit 2 beses lang? 2 lang yung dala ko that time. I was supposed to do it twice. Pero ang sarap mo kasi. Napa-4 na beses tuloy ako. What the? Pero withdrawal naman yon. Sa labas ko na pinutok ang iba. At paano ka nakakasiguro na nailabas mo lahat ng yon, aber? For pity's sake, Alex. Lasing ka nun. Saglit siya napatigalgal, ngunit agad din nagkibit balikat. Yun lang. Ika pa niya sabay ngisi. Gusto ko siyang hambalusin sa sobrang inis. Gwapo nga naturingan pero nuknukan naman ang katangahan. Kasalukuyang tinatahak na namin ang kahabahan ng highway nang biglang basagin niya ang malalim kong pananahimik. So anong pagkain ang prefer mong kainin? Italian? Or if you want, we can do steak. May alam akong... No, ayokong kumain ng ganyan ngayon. Suway ko sa kanya. Ewan ko ba, pero marinig ko pa lang ang mga pagkaing sinasabi niya ay tila ako parang masusuka. Naipilig ko ang ulo at pinakatitigan siya. Shit, masamang pangitain ito. Naglilihi na ata ako. Kailangan kong i-check ang sarili ko para magkaalaman na kung nabuntis ba ako ng gagong to o hindi. Hey, bakit ang sama mong makatingin? Don't tell me, may plano kang hindi maganda sa akin. It's fine, I'm willing to do it anyway. Malisyosong ninisihan niya ako. I supposed to be irritated, pero sadyang mas lamang ang gandang lalaki niya
Kung kaya't hindi ko nagawang magkuda pa at ibinaling na lang ang tingin sa labas. Dalhin mo ako sa pharmacy. Pharmacy? Bakit? Anong gagawin mo doon? May bibilhin lang ako. Anong bibilhin mo? Gamot? Bakit? May masakit ba sa'yo? Wala, pero baka sumakit ang ulo ko pag hindi ka pa tumigil sa kakatanong. Kaya pwede ba? Dalhin mo na ako doon. Napakabangis mo sa akin. Pero okay lang, mas gusto ko nga yan sa'yo. Challenging. Napaikot ako ng mata sa sobrang buisit. Ang tigas talaga ng bungo. Kahit yata murahin ko ito ng paulit-ulit, hindi pa rin ako titigilan. Pagkarating ko sa pharmacy, ay agad akong bumaba at nagtuloy sa loob. Sa kakamadali ko, hindi ko napansin na kasunod ko pala si Alex. Mabuti at mabilis ang pagkakahablot ko sa PT kit. At bago pa man siya makalapit, ay nakabayad na ako at nailagay na ito ng kahera sa plastic bag. Tapos ka na? Ako rin, may bibilhin. Aniya, sabay lapag ng 1 dosenang kondom sa harapan ng kahera. Just in case. Dagdag pa niya sabay kindat sa akin. Nanlaki ang mga mata ko. Hindi kaagad ako nakapagsalita dahil nakita ko nang ngumisi ang kahera ng nakakaloko. At maya pa'y iniskanan niya ang mga yon. Kulang na lang takbuhin ko ang pintuan palabas matapos kaming makapagbayad. Hiyang-hiya talaga ako. Buisit ka? At bakit kailangan mo pang bumili niyan, ha? Feeling mo may mangyayari pa sa atin, ganun ba? Singhal ko sa kanya pagkapasok namin ng sasakyan. Well, malay mo. Nagawa na natin yung minsan. Bakit? Hindi ba pwedeng maulit muli? Hindi pwede at hindi na po pwede. Ayos ka din, no? One night stand lang yun. As in 1, hindi 2, hindi 3. Nailing siya. Okay, siguro nga nung una, it was a one night stand. Pero kasi para sa akin, right after that we met again. I don't consider it as a one night stand anymore. I like you, Rain. And right now, I'm planning to have you. Hindi lang sa isang gabi lang, but for a long time. Perhaps, forever. Napatigalgal ako. Anong sabi niya? Forever daw? We just met a couple of days ago. Nag-sex lang kami minsan. Now, gusto na niya akong makasama habang buhay? Nang-good time ba siya or what? Ano ba to? Patibong? No way. Tigilan mo ako, Alex. Don't say things na obviously, hindi ka pa paniwala. Marami akong iniisip, pagod na ako makipagtalo. Gusto ko na magpahinga. Kaya pwede ba? Umuwi na tayo. Okay, alam kong pinagdududahan mo ang katapatan ko. But I understand. So I'm taking it slow. Kung gusto mo, liligawan kita. Gagawin ko yon. Just to prove my intentions. Napabuga ako ng hangin. Ramdam ko ang kanyang sensiridad. May trauma pa rin ako sa nakaraan. At aaminin kong that is the main reason kung bakit takot akong maniwala muli sa forever. Hanggat naroon pa rin ang takot ko, hindi pa ako handa magtiwala ng muli. Ewan ko sa'yo, bahala ka. Basta ito ang sinasabi ko sa'yo, wala kang mapapala sa akin. Hindi ko na naituloy ang sasabihin dahil biglang nakaramdam ako ng pangangasim ng sikmura. Shit, gusto kong masuka. Dahil dito, napatutup ako ng bibig. What's wrong? Are you okay? Ginagap ni Alex ang isang palad ko. Nahihilo ako. Gusto ko nang umuwi, Alex. Naisandal ko ang ulo sa headrest at napapikit. I'm so dizzy. Pakiramdam ko, naikot ang paligid. Wait, is this the reason kung bakit ka bumili ng gamot? Akin na yung bag mo para makainom ka ng gamot. Aniya, sabay hablot ng bag sa aking kamay. Natilihan naman ako at agad na napabalikwas. Uy, ano bang ginagawa mo? Ibalik mo sa akin yan. Pilit kong inagawang bag sa kanya pero huli na. Nakalkal na niya yon. At maya pa'y nanlalaki ang mga mata niyang inilabas ang pitikit. Ano to? Pregnancy test? Buntis ka ba? Napalunok ako. Akin na yan. Mabilis kong hinablot ang bag sa kanya. Buntis ka? Kanino? Hindi ako buntis. I'm just checking. Hindi mo sinasagot ang tanong ko. Kanino ka maaring mabuntis? Sa takot ko, napasiksik ako ng bahagya sa kinaupuan. Alex, itigil mo ang kakatanong ng ganyan. Hindi ako natutuwa. Well, hindi rin ako natutuwa sa ginagawa mo to. You're checking if you're pregnant with someone? Habang kasama mo ako? Ano to? Niloloko mo ba ako? Hindi kita niloloko, para kang tanga. Ikaw lang ang lalaki na kasiping ko. Of course, ikaw lang ang pwedeng maging ama ng batang to if ever man nabuntis ako. Ano, okay ka na? Tinitigan niya lang ako ng ilang segundo as if inaarok niya ang katotohanan sa mga sinabi ko. Muli ay hinawakan niya ang kamay ko. Mahigpit ang pagkakahawak niya.
Tuloy napakislot ako sa gulat. Alex, ano ba? So ako ang ama? Aniya habang di inaalis ang mga mata sa aking muka. If ever nga buntis ako, pero as of now, hindi ko pa masasabi. Anong hindi mo pa masasabi? Bakit parang duda ka pa? Kung ang sabi mo, ako lang ang nakasiping mo. Naikot ko muli ang mga mata kung anong bilis niya sa kama kasing bagal naman sa pangunawa. Buti na lang talaga at gwapo siya. Hindi ko pa masasabi dahil hindi ko pa confirm kung buntis nga ako o hindi. Kaya nga gagamit ako niyan, di ba? Para magkaalaman na. Then, use it now. So we can finally see the result. Wait, paano ba gamitin to? Nilabas niya ang kit. Uy, wag mo nga bulat-latin yan dito. Sa konto ko yan gagamitin. I need to pee on it to get the result. Tinangka kong hablutin sa kanya ang kit pero napakabilis niyang umilag. Hindi pa nakontento, binulsa niya pa ang kit sa kanyang pantalon. Alex, ibigay mo sa akin yan. Ako ang gagamit niyan, hindi ikaw. Yeah, I know. But I want to see the result. Wow, excited? Huwag ka mag-alala, ipapaalam ko din sa'yo pagkatapos. Sinubukan kong kunin sa bulsa niya, pero nahuli niya ang kamay ko. No, sabay nating alamin ang resulta. Kilala kita, alam kong hindi mo ipapaalam sa akin ang resulta. Not unless tatawagan kita. Yun naman pala di tawagan mo na lang ako. Bakit ko naman gagawin yon kung pwede naman kitang samahan ng ilang sandali? Sabi dito sa instruction, 5 minutes lang makikita mo na ang resulta. Pero according din sa manual, kung gusto mo ng better result, dapat sa umaga ko gawin yan. So better umuwi ka na lang muna, then next day, i-message na lang kita. Hindi, sasamahan kita sa kondo mo. Until umaga, hindi rin ako makakatulog kung buong magdamag iisipin ko yan. Napapuga ako ng hangin, inuubos niya ang pasensya ko. Konti na lang talaga at masasakal ko na ang taong to. But then I remember, nasa kahabaan nga pala kami ng highway. Kainis. Napahalukip-kip na lang ako sa isang tabi. Seryoso ka ba sa gagawin mo? As in sasamahan mo ko? Just to see the result? Wala ka bang trabaho bukas? Baka nakakalimutan mo, bukas na ang presentation. No, it's okay. Nandun naman si Jacob. Isa pa, I'm supposed to be traveling tomorrow din sa New York. So definitely, si Jacob pa rin ang in charge sa lahat ng trabaho na nakapending this week. Aalis ka bukas? Yes, actually, dapat last week pa. But something happened, so I decided to extend my stay for a while. Isang mabilisang sulyap ang ibinigay niya sa akin bago muling binalikan tingin sa harapan ng sasakyan. Pagkarating namin sa kondo, nakaramdam ako ng gutom, kaya dali-dali akong pumunta ng kusina. Naramdaman ko na nakasunod siya pero hindi ko siya nilingon. Thanks God, may tira pa akong corned beef. Inilabas ko yon at pag ano'y pinasok sa microwave. So, saan ako matutulog? I don't have a guest room. Bukod sa kwarto ko, sala na lang ang available para sa'yo. Nagtungo ako sa cupboard at naglabas ng plato at kutsara. Gusto mong kumain? Alok ko sa kanya nang makita ko na upo siya sa tabi ko. Hindi ako kumakain ng junk food. Kape, pwede pa. Napapuga ako ng hangin. Reklamador na, maarte pa. Anak mayaman talaga. Okay, wait, magtitimpla ako. Tumayo ako para magtimpla. Mabuti at may laman pa ang coffee maker ko. Where's your parents? Kibo niya sa akin habang nasalin ako ng kape sa mug. Ulila na ako, so I live alone. Iniabot ko ang mug sa kanya at nagbalik ng upo. How about boyfriend? Don't tell me, sa ganda mong yan wala kang... I do had before. Nagloko, kaya hindi na ako umulit pa. I grab a piece of bread na nakalagay sa bread box na nasa gitna ng mesa. Pinalaman ko yon ng corned beef tsaka sinubo. So that's explain? Explain what? Kung bakit ganyan ka nalang kasungit sa akin? Thinking na lahat ng lalaki ay manloloko. You assume that I'm one of them. Tama ba ako? Hindi ako kumibo at pinagpatuloy na lang ang pagnguya. Ikaw, sa ganda lalaki mong yan, don't tell me, wala kang jowa. Pag-iiba ko ng topic. So inamin mo na rin, nagwapo ako? Oo naman, maaaring nagsusungit ako sa'yo. Pero hindi ako manhid para hindi ma-appreciate ang gandang lalaki mo. Natawa siya. Well, to be honest, I do have a girlfriend. Sumimsim siya ng kape. Saglit ako natigilan at nagangat ng tingin. Tipikal, sinasabi ko na nga ba. Ewan, pero tila ako nadismaya sa narinig. Tulad ng inaasahan ko, kagaya din siya ng iba, babaero. But hey, hindi naman ako kasal. Legally, I'm still single. So, you think na dahil hindi ka kasal,
Para sa'yo, hindi big deal kung kabilaan ng nobya mo? Wow, that's a very damn best thing to say. Para pagtakpan ng pagiging two-timer mo. Umakma akong tatayo para kumuha ng tubig. Pero akala yata niya ay mag-walkout ako at mabilis niyang hinuli ang kamay ko at hinila pabalik dahilan para mapaupo muli ako sa kanyang tabi. No, hindi ganon. I'm not a two-timer. What I mean is, okay, ganto kasi yon. Napasandal ako ng upuan habang siya naman ay aburidong napasuklay ng buhok gamit ang sariling kamay. Oo, may girlfriend ako. As a matter of fact, we were about to be engaged. Ang totoo niyan, may balak na nga akong hiwalayan siya. Huwag mong sabihin ako ang dahilan. Dahil sinasabi ko sa'yo, hindi ko yan papatulan. Marahas siya napabugan ng hangin. Actually, bago ka pa dumating sa buhay ko, may sarili na talaga kaming issue before. It's a quite a long story. Bagay na ayoko na sanang ikwento pa sa'yo. He paused for a while. Tila pa'y nag-iisipan muna ang sasabihin bago muling nagpatuloy. By the way, kasalukuyan nasa 4-month cool office stage sa relasyon ko when I first met you. And just to clear things, bago pa kita yayain lumabas ng gabing yon, official nang na-cancel ang engagement ko sa kanya. At pumayag siya. So there's no reason para tawagin mo akong two-timer o babaero. Nanatili akong tahimik. At yun na nga, pagkatapos ng pangalawa nating pagkikita. Believe it or not, all of the sudden, I fell into you. I try to ignore my feelings but I can't stop thinking about you. Ewan ko ba, na in love na yata ako sa'yo. In love? Imposible naman ata yun. Yeah, maaring imposible. Pero yun talaga ang nararamdaman ko sa'yo. I'm crazy about you. I feel so happy just to be around you. Kung hindi pag-ibig ang tawag doon, then, ano bang ibang tawag doon? Muli ako natameme. I was supposed to feel butterflies, pero sadya na umay na ako sa gayong mga lintanya. Ewan, sige na, matulog na tayo. Masyado na tayo nagpupuyat, maaga pa akong gigising. Iwas ko sa kanya, sabay tayo at nagtungo na sa lababo para hugasan ang platong pinagkainan ko. Good thing, hindi na siya nag-react pa at maya pa'y naramdaman ko na ang paglabas niya ng kusina. Pagkatapos kong maghugas ng pinggan ay sunod kong inasikaso ang tutulugan niya sa sala. Bitbit ang ekstrang unan at blanket, pinuntahan ko siya sa sala. Ngunit bago pa man ako tuluyang makalapit sa sala, dinig ko na ang mahinang paghilik ni Alex. Paglapit ko ay agad tumambad sa akin ang tulog na si Alex habang nakasandal sa couch at nakanganga. Mukha siyang pagod. Hindi ko tuloy mapigilang hindi makonsensya habang pinagmamasdan siya. Napagod siya sa kakahintay sa akin. Tapos nagawa ko pang patulugin siya sa couch. Dahil sofa bed naman ang sofa, I decided na in-adjust ko na lang ito para makahiga siya ng maayos. Akmang kukumutan ko na sana siya nang biglang kumilos ang isang kamay niya. At bago pa ako makaiwas ay mabilis na hinuli ang braso ko. Stay with me, Rain, kahit ngayon lang. Alex, pilit kong binawi ang sariling braso pero sadyang malakas siya. At mas lalo lang niya akong hinila hanggang sa tuluyan na niya akong naikulong sa kanyang braso at naihiga sa kanyang tabi. Rain, please. Be pregnant for me. Be pregnant. So I have all the reason to stay here with you. Yun lang at pagkatapos ay siniil niya na ako ng halik sa labi.